كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف Good morning and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako si Brother Amir Todo ng Consortium of Bangsamoro Civil Society at the same time organizationally membro ng United Youth for Peace and Development at kasama siyempre dito sa HMA. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. For the information, alam ko, hindi niyo talaga po ako kilala. So, ako po si Aida Lor Angeles. I actually work for the Special Agency for Women Concerns until my fate brought me here sa Homeland Media Agency. So, it's a pleasure po to meet you all and makatrabaho po kayong lahat. So, ibig sabihin nun ay kompleto na tayo. Kung formally open, no? Ang ating programa. So, to formally start our program, I am requesting everyone to stand for the invocation or dua to be led by Mr. Muhammad Hatta Binon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fiha wa na'udzu bika syarraha wa syarra ma fiha waj'al istima'ana hadza istima'an mubaraka wa tafarruqana tafarruqan mahsuma. Ya Allah, Panginoon ng sangkatauhan, narating po namin ang panibagong araw at ang lahat ng ito ay napapaloob sa kapamahalaan at kapurihan mo. Hinihiling namin sa iyo ang mga kabutihan ng araw na ito at ang mga kabutihang susundan ito. Hinihingi din po namin sa iyo na pagkaluban po ng biyaya ang pagtitipon na ito. Gawin mo pong makabuluhan at makasaysayan na magdudulot ng ibayong tagumpay para sa mamamayan at gawin mong daan ang aming pagkakapatiran at pagkakaunawaan. Ya Allah, linawagan mo po ang landas na aming tatahakin. Bigyan mo po kami ng malakas na pangangatawan at kaisipan upang magawa namin ng wasto ang mga tungkuling nakaatang sa amin. Ya Allah, gabayan mo po ang mga namumuno sa amin na tunay na hangarin ay kapakapakanan ng kabutihang panlahat. Ya Allah, ipagkaloob mo po sa Bangsamoro ang pagkakaisa, pagkakasundo at pagkakaunawaan. Lalong-lalo na ng lahat naman namumuno sa amin at ipagkaloob mo sa amin ang matagal namin mahal na tunay na kapayapaan. Huwag mo na po kaya magkaroon muli ng kaguluhan. Marami na po ang naging ulila sa amin. Huwag mo na pong liguin ang pag-asa namin na makamit namin ang tunay na kapayapaan. Ya Allah, gawin pong mapayapa at pinagpala ang aming paghihiwalay sa aktibidad na ito. Panatilihin mo pong magkapit-bisig kami tungo sa pagtatamo na napakailap na kapayapaan ang kaitagal naming minipiti at hinahangal. Ya Allah, ikaw ang kapayapaan. Tanging ikaw ang nagdagda ng kapayapaan. Mamuhay sana kami sa kapayapaan at papasukin mo kami sa paraiso na hantungan ng kapayapaan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sana digin, no? Si Allah Subhanahu wa Ta'ala yung ating panalangin. At makikita natin dito sa likod, no? HFA, the dawn of a new beginning, is our new beginning. Pagsikat ng bagong umpisa, tungo sa isang mapayapa, tungo sa isang makatotohanan, tungo sa isang balanse na pamayanan at pamahalaan. Okay, sige, so let's continue with our program. At this time, let us hear from Ustaz Abdul Hadi Commander, an HMA member, some words of wisdom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, kadalang-dalang ng mga bisita, mga kaibigan at mga kasama sa HMA, sumainyo ang kapayapaan, awa at mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang araw ay inatasan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Anghel Jibril, sumakay ng kapayapaan, upang turuan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakahuli at silyo ng mga propeta. Sumakanya ang kapayapaan. Nawala ng ibang propeta na darating pa pagkalipas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumating si Anghel Gabriel sa kay Propeta Muhammad at tinanong siya kung ano ang Islam. Kabilang sa mga katanungan ng Anghel Gabriel kung ano ang Islam. Ipinaliwanag ni Propeta Muhammad ang 5 haligi ng Islam. So ang pananampalataya ng Islam ay mayroong 5 haligi. Huwag natin kalimutan yan mga kapatid. Kung babasihan natin ang mga katuruan ng mga propeta, kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagtatatag ng grupo, ang pagtatatag ng komunidad, ang pagtatatag ng gobyerno, ang pagtatatag ng Estado, ay maaari nating sabihin na mayroong 5 haligi. 5 ang mga haligi ng Islam. Mayroon tayong 5 pillars of Islam at mayroon tayong 5 haligi upang maitatag natin ang maayos na komunidad at samahan at saka gobyerno o kaya ay Estado. At yan ang gusto natin itanim sa mga kaisipan natin, i-remind sa mga kaisipan natin at itanim sa mga kalooban natin. Ang 5 ito na i-remind ko una-una sa aking sarili at sa mga kapatiran, sa mga kasama dito sa HMA. Unang-una mga kapatid ay ang tinatawag na justice, justisya. Ayon sa mga pantas sa Islam, kung ang pagbatayan natin, sa palagay din natin ay kahit sa mga paham o kaya ay mga pantas ng hindi pananampalataya ng Islam, makikita natin na ang pinakahaligi ng mundong ito ay ang justice, ang tinatawag na justisya.
Pag mawala ang justisya, mababagsak ang mundo. Pag hindi, kumbaga ayon sa mga pantas sa Islam, kung ang pagbatayan natin sa Islam, ang pinakatukod sa wikan natin, ang pinakahaligi upang may tatak at mabibilak ang mundong ito ay ang tinatawag na justice. Kaya kung papatayan natin si Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, kabilang ito sa mga bantog ng pananampalataya ng Islam. Mayroon siyang sinabi na 10 mga obligasyon ng sino mang namumuno sa Islam. Ang pinakauna, iqamatul adl, ang pagtatatag ng tinatawag ng justisya. Pag mawala ng justisya, walang mundo. Pag mawala ng justice. Kaya sa banal na Biblia sa Lumang Tipan, makikita din natin ang tinatawag na mata sa mata, kamay sa kamay, o kaya ay tainga sa tainga. At ito ay paulit-ulit ng binanggit. Sa banal na Quran, napakaraming mga talata, hindi natin kayang banggitin. Subalit, ang pwedeng babanggitin natin ay noong dumating ang mga pamilya ng Al-Makhdum, sapagkat nagnakaw ang isa sa kanilang mga kababaihan. At dumating sila sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang hilingin sa kay Propeta na huwag nang isagawa sa kanya ang batas, sapagkat kabilang sa mga pamilyang malaki o kaya ay kilalang pamilya. So ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ano ang tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dumating sa kanya na hinihiling nilang hindi na dapat na parusahan itong nagnakaw na babae na kabilang sa pamilya nila? Wa aymallahi law anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Sumumpa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumumpa si Propeta Muhammad, wa aymallah law anna Fatimah bint Muhammad. Ito ang sagot ni Propeta Muhammad, kahit pa si Fatimah na anak ni Muhammad, kahit pa si Fatimah na anak ko, yun ang ibig sabihin, ay na magnakaw, laqata'tu yadaha, puputulin ko ang kamay. So, ibig sabihin, isasagawa ko sa kanya, laban sa kanya, ang batas. Yun ang tinatawag ko. Ikalawang mga kapatid, na haligi ay yung tinatawag na pinag-usapan natin na kapayapaan. Sana hindi tayo ma-aplikaan ng duwan ng kapitan. Ustaz Muhammad Hatta. Kapayapaan. Kapayapaan ay hangarin ng lahat ng tao. Bagkus, isa din sa nabanggit ni Al-Imam Al-Mawardi ay nasrul amni wal istiqrar. Kabilang sa mga obligasyon ng namumuno, sino mang namumuno sa pananampalatayang Islam ay upang mapairal ang tinatawag na kapayapaan at saka tinatawag na seguridad. Pag mawala ang kapayapaan, kailanman ay hindi matatatag ang mainam na o kaya ay mutil na society o kaya ay komunidad. Kaya kung pagbatayan natin ang mga kasulatan, hindi lamang sa pananampalatayang Islam, si Propeta Muhammad, si Propeta Jesus, sumakan niyang kapayapaan. Paano siya nagbati sa kanyang mga kasamahan? Sa pamagitan ng tinatawag na kapayapaan. Tumayo sa dalawa niyang apostol at nagsabi, sumain niyo ang kapayapaan. Nararapat na pairali ng tinatawag na kapayapaan. At saka sinabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. Ito ang kapayapaan. Kapayapaan ang iwanan ko sa inyo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino mang magbigkas ng assalamualaikum, magkakaroon siya ng 10. At kung dagdagan ng warahmatullah, magkakaroon siya ng 10. At kung dagdagan
nang wabarakatuh magkakaroon siya ng 10, mabuo ang gantimpala 30 na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada buwan mga kapatid, kada buwan, huwag natin kalimutan, kada buwan na inananalangin hinggil sa tinatawag na kapayapaan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o ayon sa kaugalian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago sumikat ang buwan o kaya ay makarating ang panibagong buwan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. O Allah, ahillahu alaina, paratingin mo sa amin itong buwan, bagong buwan na ito na may dalang, may nagdadala ng pananampalataya at saka tinatawag na seguridad. Kinakailangan natin ng kapayapaan. Gayon din mga kapatid, kinakailangan din natin o kabilang sa mga haligi upang may tatag ang maayos na pamumuhay, maayos na estado ay ang tinatawag na development. Kung sabi ng Arabic ay tanmi. Kung pagpatayan natin napakarami, pagpatayan natin din si Al-Imam Al-Mawardi kabilang sa 10 na kanyang binanggit ay 2 na naukol sa tinatawag na development. Pero hindi kailanman mangyari ang tinatawag na development kung walang justisya. Kailanman na hindi mangyari ang development kung walang tinatawag na kapayapaan. Ayon sa kay Al-Imam Al-Mawardi, istimaro tarawatil bilad. At sa kabilang din ang tahiyatu hajatin nas. Ilabas ang mga kayamanan ng bansa, kayamanan ng lupa na para sa tao, para sa sangkatauhan. At ibigay ang mga pangangailangan ng sangkatauhan. Ang tinutukoy doon mga kapatid ang tinatawag na development. Kailanman hindi maging maayos ang pamumuhay ng mga tao kung walang development. Ang isa sa mga khalifa o kaya ay orthodox si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ika-4 na khalifa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Ali ibn Abi Talib. Ayon sa kanya, di ba mayroon tayo sa Islam, tayo na mga Muslim, di ba mayroon tayong zakat? Na kabilang sa mga haligi ng Islam, ang pagbibigay ng kawang gawa. Sabi ni Ali radhiyallahu anhu, kung lahat ng mga mayaman na nararapat na magbigay ng zakat, kawang gawa para sa mga mahirap, ay walang matirang mahirap sa mundo ito. Walang matirang mahirap. Subalit, may mga maghihirap, may mga naghihirap, may mga mahirap nang dahil sa hindi binibigay ang mga karapatan ng mahirap sa kanila. Pati pa yung karapatan na iniatas ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa langit, batas na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tinutupad ng mga taong mayaman. Kabilang dito yung mga kapatid yung kabilang sa mga haligi na pinag-uusapan natin ang tinatawag na humanity. Pagiging makatao. Ang pananampalatayang Islam, kung titingnan natin, makatao mga kapatid. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sa labanan, ipinagbawal niyang patayin ng mga pari. Bakit? Dahil mga tao sila. Ipinagbawal niyang patayin ng mga babae dahil hindi sila kasama sa mga labanan. Mga inosinting tao sila. Ipinagbawal na patayin ng mga bata sapagkat hindi kailanman kasama sa mga labanan. Ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na patayin ang mga nagtitinda o kaya mga vendor. Ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na patayin ang mga farmer. Maraming mga talata si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawal, bawal, bawal mga kapatid. Humanity. Noong tinanong ng mga kasamahan ni Ali radhiyallahu anhu, si Ali, kabilang din sa mga khalifa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang itinanong sa kanila sa kay Ali? Sapagkat sinabi ng Allah sa banal na Quran, innamal mu'minuna ikhwa. Lahat tayong mga nananampalataya, mga Muslim ay magkakapatid. Magkakapatiran tayo sa pananampalataya. Pananampalataya. Subalit sabi ng mga nagtanong sa kay Ali, paano sila na mga hindi nananampalataya, hindi mga Muslim? Ano ang sagot? Ano ang tugon ni Ali radhiyallahu anhu? Sila ay mga kapatiran natin sa humanity, sa pagiging tao mga kapatid. Higit sa lahat ang 5, at ito ang pinakahuli at ito ang pinakamahalaga, yung tinatawag na
integrity. Yung tinatawag na iman, pananampalataya. Basahin ko sa inyo, mahaba itong usapan, basahin ko lamang sa inyo ang isang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ang pag-ingatan natin. Kapag hindi magkaroon ng pananampalataya, kapag hindi magkaroon ng katapatan sa ating mga puso, ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inni la atakhawafu alaykum mu'mina wala kafir, walakin atakhawafu alaykum munafiqan aliman lisan yaqulu ma ta'rifun wa yaf'alu ma tunkarun. O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hindi ko kinatatakot ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa inyo. Ang unang-una ay ang taong nananampalataya. Hindi ko rin kinatatakutan sa inyo ang mga taong hindi nananampalataya, ang mga kaaway o mga tinatawag natin na mga hindi nananampalataya, hindi mga Muslim. Hindi ko sila kinatatakutan sa inyo. Hindi kinatakutan sa atin ni Propeta Muhammad sa kanyang mga umma ang dalawa. Ang nananampalataya, bakit? Ang nananampalataya, fa'ammal mu'minu fayahyijuhu imanu, sapagkat ang nananampalataya ay iwanan mo sa kanya. Pagbigyan mo siya, pagtiwalaan mo siya, mapagkatiwalaan. Kaya kung ipagbatayan natin dito sa banda sa mga Arabo, lalong-lalo na sa Saudi, pag dumating ng dasal, magpunta sila sa moske at magdasal sila, iiwanan nila yung lahat, yung kanilang mga tindahan, walang nagnanakaw sa kanila. Iniiwanan nila yung kanilang mga kayamanan, walang mga nagkukurap sa kanila. Bakit? Nang dahil sa pananampalataya nila. Kaya hindi kinatatakutan ni Propeta Muhammad sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga kasamahan, ang taong nananampalataya. Hindi ko rin kinatatakutan sa inyo ang taong hindi nananampalataya. Wa ammal kafiru fayatma'uhu kufru, ang taong hindi nananampalataya, kaaway kailanman ay kaaway mo siya, hindi kanya gustong aapingin kanya, lahat ay gusto niya gawin sa iyo. Malinaw yan mga kapatid. Kaya huwag kang umasa sapagkat kailanman ay gagawin sa inyo ang mga bagay na laban sa inyo, sapagkat hindi siya nananampalataya at hindi kanya nagugustuhan. Mga kapatid, subalit ano ang kinatatakutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang kinatatakutan ko sa inyo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ang isang tao. Tandaan natin, ang isang taong munafik, ipokrito, na sasabihin niya ang mga sinasabi niyo at ang ginagawa niya ang iba sa mga ginagawa niyo o kaya ay iba sa mga sinasabi niyo. Nakikita mo siya na mainam pero yun pala sa kalooban niya, suporta, yun pala sa kalooban niya, hindi suporta. Maganda, mainam na tao, mabuting tao, yun pala'y napakasamang tao, sumusuporta sa kapakanan ng karamihan, yun pala ay siya rin ang nagbabagsak sa kapakanan ng karamihan sapagkat personal ang kanyang interes, mga kapatid. 5 ang tinalaki natin, lahat nito mga kapatid, mapairal, makilala at may angat at ang 5 ito nang dahil sa media, mga kapatid. Sapagkat ang media, katulad ng nababanggit ng mga kapatid natin, ang media ay para sa katotohanan. Ang media ay transparent, walang kinikilingan. Ang media ay napakainam, walang kinakampihan para sa katotohanan. Kaya ang media, kaya kung mapairal natin, kung magawa natin ang tunay na mga katungkulan natin, tayo na magkakasama sa HMA, sigurado na mapalakas natin, masunod ang tinatawag, mapalakas natin, makatulong tayo kung paano mapairal ang tinatawag na justice, kung paano mapairal ang kapayapaan, kung paano mapairal ang tinatawag na development, kung paano mapairal ang tinatawag na humanity, kung paano mapapalakas ang pananampalataya ng mga tao. Yan ang sisikapin natin. Tayo ang motibo, makagagawa ng paraan para upang makita ng mga tao ang katotohanan. Hanggang dito lang mga kapatid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukran Sheikh, no? Kung titignan natin yung sinabi ni Ustad, no, sa atin, no, about Islam, kung i-connect natin dito sa HMA, no, yung ating responsibility, yung ating mga dapat gawin, mekanismo lamang pala ito, nung mas malaking gagawin natin about dun sa pagsulong ng peace process. Okay. So, it's all about the peace process. Ano nga ba yung ganun kabigat ang ating magiging trabaho ipopromote mo yung sa organisasyong ito, ano? Yeah.
Ikaw ang Justice. mata, magpupromote ng katotohanan. Wala kang kakampihan. justice yun, no? Oo. And good governance. Good governance. Development. And development. So, Pagpapalakas pa lalo ng ating pananampalataya, di ba? nasa ating mga kamay yan. As, kung pakikinggan ko yung parang masisiksan, may punishment kung hindi natin magabanan. Kakatakot. Very Kaya, powerful. Oh, bigla akong nanginig, no? Nakita ko to yung aking t-shirt, yung aking polo shirt.